All right, so without further ado, let's welcome our guest speaker for tonight, no other than Coach Maria Janet. Type number one. Grabe naman yan, grabe naman yan. Coach Nix, ang taas naman nung sobrang incredible yung introduction, 'no, nahiya tuloy ako. Sabay gano'n, eh. Ayan, so anyway, hindi na ako magpapakilala kasi lagi niyo naman po ako nakikita sa DMW, sa ating mother team, ano. And Coach Nix, I am so grateful na andito ako ngayon, of course, for your incredible introduction. So, kailangan mag-level up ako nito, grabe. Pero yeah, it's true, mentee po ako ni MJ Lopez and andito yung aking isang baby sister, yung aking classmate sa ano, sa ating kay MJ Lopez, which is si Faith Grace Fuerte, and tinutulungan din po niya tayo sa 'pag ano, ayan 'no, nakita niyo meron kaming mga, anong tawag nito, collaboration 'no, para sa ating business din. So, we have to show up to blow up, ika nga. Ayan, so unang-una, I am so happy na andito po kayo ngayon and very important po itong topic ngayon, ano, and I'm pretty sure, masasabi natin at masasabi niyo na ito yung, training na kailangan natin dahil ito yung isang sa mga challenges natin sa Live Good, right? Nare-reject tayo, na-o-object tayo, no? So I want you all to go to a scenario para mas ma-feel nyo, para mas ma-immerse kayo doon sa sitwasyon na na-reject kayo or halimbawa may mga objections kayo. Magkaiba ang objection and rejections, by the way, no? Ayan, so just in case malito po kayo, magkaiba po yon. So today, bakit natin ita-tackle ang objection handling? Number one, kasi yun yung pinaka-challenge natin. And alam niyo po, sa totoo lang, lahat po ng mga successful na leaders, no, in sales and network marketing, actually sa araw-araw, nare-reject naman actually tayo, no? Dumadaan tayo na nare-reject or dumadaan tayo sa objections. So, walang exempted yan. Agree po ba kayo? Agree kayo? No? Ayan. And of course, ang pagkakaiba lang nila sa ibang mga leaders and network marketers at salespeople is that alam nila i-handle yung objections ng tama. So actually, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka marunong mag-handle ng objections, the easiest thing for you na mangyari is madedemotivate ka. Tapos, may isip mo na, Coach, sorry hindi para sa akin 'tong negosyo na 'to. Meron bang team members na gano'n na sinabi sa inyo? And then, ang nangyayari, nawawalan ka ng team members. Of course, 'pag nasa sales ka, nawawalan ka ng benta. Pero kung alam mong sagutin or alam mong i-manage yung mga objections, mas magiging confident ka, right? And of course, maraming tao ang ma-encourage, maengganyo sa opportunity, mas mabilis ka ding, well, kumita or mag-rank up because you know how. So, anong ibig kong sabihin dito? Reality check. Ang objections ay actually hindi no sa karamihan, no? Sa objections. Karamihan, ang no in objections is not yet. Hindi pa ready. Ibig sabihin, hindi lang sila fully convinced or medyo siguro may konting doubts pa sila. And ang role natin bilang magiging sponsor or bilang salesperson or bilang leader ay tulungan silang maliwanagan. Hindi pilitin. Take note tulungan silang maliwanagan, hindi pilitin. Okay? Ang objection ay hindi rejection. Kaya nga sabi ko, magkaiba po 'yon, no? They are not hindi sila similar but they are related. Ito ay ang objection ay isang opportunity para ipakita, no? Na pag na-inobject ka sa Live Good, no? At inobject, yan, inobject ka, I mean, sa opportunity ng Live Good, gawin mo siyang opportunity na masasabi natin ay legit, ethical, and life-changing opportunity. Kaya kung seryoso ka talagang magtagumpay dito sa ating company,
Hindi lang dapat excitement. Dapat alam mo kung paano i-address ang doubts ng prospects mo ng may respeto at kumpiyansa. And do not take rejections or objections personally. Dahil unang-una, hindi ikaw ang nireject kundi yung opportunity na ino-offer mo. Okay? O yan, isang tip na yan ha. So game ka na ba? Game na ba kayong matuto? Ayan, so tatandaan niyo yan ha. Hindi ikaw ang nire-reject, hindi ikaw ang ino-object, kundi yung opportunity na ini-inform or binibigay mo. So, also, kaya kailangan nating matutunan ang ganitong mga, how do you call it? We could call it a skill, no? Sales skill. Kasi the easiest thing for you to do is also to go back to your emotional home. Bagong word yan. Alam yan. Alam yan ni Ma'am Grace, no? Ang emotional home actually, madalas is negative. Kasi yun yung pinakamadali mong puntahan eh. So anong nangyayari? Pag na-negative ka or nare-reject ka o na-object ka, you will go back to yourself. You will be so hard on yourself na sinasabi mo or pwede mong sabihin or nasabi mo na siguro hindi ako magaling. Siguro hindi ito para sa akin. Siguro kasi ganito lang ang itsura ko. Siguro kasi, so that will be your emotional home. Especially kung walang nag-guide sa inyo, yan ang nangyayari. 'Di ba? Yes or yes? Real talk? Nangyayari ba sa inyo yon? So, i-correct natin yung emotional home na yan kung yun ang pinupuntahan nyo every time. Kaya tuturuan natin kayo how you will handle objections and ano ba ang objections and ano ang pwede natin gawin. So yung first part, I will be covering 10 slides just to give you key points ng objections and rejections and some examples. And then later, yung second part, yun na yung mga karaniwan na objections na na-encounter ninyo. Like halimbawa, wala akong pera, hindi pa ako ready, sasabihin ko sa asawa ko. So, dadaanan po natin yan. Ayan. So, are you excited? Gusto nyo ho ba yun? Ayan. So, if you are ready, sige nga, type 1. Ayan. And let's go! I-share ko na po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po. Okay. So, ayaw ko kung maging mahaba yung training natin. No? Kaya, as much as possible, I want to limit it to 1 hour, at most 1.5 hour, para hindi nyo din ako tulugan. But definitely, this will be very valuable po sa ating lahat for tonight. So, allow me to share my screen. And of course, thank you, Ma'am. Inayos ni Miss Grace yung aking, kasi, inayos ni Miss Grace yung aking, kanina. Ayan, teka lang. But nasa last part na ako. Yan, so dito tayo. Okay, so nakikita nyo ba ang aking slide? Yan, are you ready? Are you seeing my screen? Nakikita nyo po ba? Yan, present. Okay. Nakikita nyo po? Thumbs up nga po sa mga nakakakita ng aking screen. Yeah? Okay. Thank you, Ma'am Juby. Ayan. Thank you. Thank you. Okay. So, ang topic natin ngayon is objection mastery, turning hesitations into yeses in sales, and of course, dito sa Live Good. So, gana sabi ko, little pointers lang po ha, para alam nyo kung saan tayo nanggagaling or alam nyo kung paano i-handle at i-apply natin yun later on. Okay? Ayan, so ano ba yung objection? It is actually a concern or hesitation from a prospect before making a decision. So, concern yan or hesitation. So, ibig sabihin, pag-aalinlangan niya ng isang prospect before siya mag-desisyon. Now, there is something that you have to remember in sales and in the industry that we have. While it is true na simple siya, doable, duplicatable, kailangan ng tibay na loob. Yan ang real talk natin. No? Kailangan matibay ang loob mo sa rejections and objections pag nasa ganito kang industriya. And of course, pag nasa sales ka, ito din ang tatandaan mo. Your goal as a salesperson or as a sponsor or as a leader, your goal is to serve. And when you serve, you have to provide solutions. And when you talk to a prospect, it is not about
selling the product yet. It is not about closing the deal yet. It is all about being helpful. So meaning, in sales, it is not all about being salesy. It is all about being helpful. Okay? Tatandaan nyo yan. So, you will be guiding the conversations. Yun ang pinaka-importante doon. No? So, wag kang pushy. Just like I said, don't be pushy. You have to be there to guide the conversation. And, kailangan, you have to have this skill na you have to implement active listening. Ano ibig ko sabihin pag active listening? It is not enough na nakikinig ka dun sa tao. Actively listening ka dahil dun sa mga sinasabi niya, dun mo makikita, dun mo maigagad yung conversation kung saan papunta para nasusolve mo yung problema at ang tawag to, nami-minimize yung objections. Okay? Ayan. So, there is what you call, again, active listening. Kasi ang tao, by nature, gusto, pinapakinggan siya. So, sometimes you have to talk less and listen more. Okay? Yan. Tatandaan niyo yan. Okay? Talk less and listen more. Okay. So, again, ano pa ang meron sa objection? It means they are still open but need more clarity. So, hindi ibig sabihin pag ino-object ka ng isang tao, no na kaagad. Kadalasan, the reason why they object because they want to find out more. No? Ayan. So, they need more clarity doon sa ino-offer mo. And it can be handled and converted into yes. So, karaniwan sa mga objections, pag na-clarify na, pag meron ng solution dun sa tinatanong or dun sa doubts nila, then it could be converted into yes, meaning no is not the final answer sa objections. Yan. Okay. Example ng common objections. Later on, i-identify nyo kung, or I will be giving you examples what are the common objections and common rejections. Gaya nito, dito naka-qualify or dito nagpo-fall yung mga common, yung tinatawag nating objections. Wala akong pera. Wala akong oras. Tanungin ko muna ang asawa ko. Ayoko ng network marketing. Hindi ako magaling mag-recruit. These are just a few of the example ng objections. Meaning, itong mga ito, pwede mo pa rin silang ma-convert into yeses. Okay? Ayan. And, paano mo i-acknowledge or i-handle yung objections effectively? Number 1, acknowledge the concern first. Mamaya pag mag-role playing tayo o pag ibibigay ko sa inyo yung mga spills, makikita nyo there is one common doon sa mga spill na yon. You have to acknowledge their concern first. Meaning, pag halimbawang nag-object siya sa'yo, acknowledge that person. Naiintindihan ko. Gets ko yan. Oo. So, you have to be on their shoes as well. And ask clarifying questions to understand the real hesitation. Yan. So, kung medyo malabo sa inyo to mamaya, magdi-deep dive tayo kasi meron tayong mga scripts at the same time, paano nyo i-handle yung mga objections na yon. So, use social proof or stories to create trust. Alam nyo, napaka-importante using stories kasi ang tao, mas gusto nila ang real life experiences rather than information. So, magkikwento ka, di ba? Alam mo ba, dito sa Live Good, merong, kung ka-age mo, i-relate mo. Remember the law of association, i-relate mo na, ano bang meron din kagaya mo na ka-age mo, and then ang industry niya, kagaya mo din, and then you talk about the success story niya. And makikinig yon. So, ano lang, law of association. Yan. And then you have to keep answers simple and avoid overwhelming them. So, pag sinabi nating overwhelming, alam naman po natin yan, no? Ayan. Do not hype. Gone are the days na mag-hype tayo. We don't need to hype. We just have to be genuine and authentic. Because pag genuine ka, mas nakikita ng tao yung sincerity mo. And when you are genuine, nabibuild yung trust mo. And remember, alam niyo naman po dito sa negosyo natin, it is all about building trust. It is all about relationship building. So, napakahalaga. Once the person trusts you, they will join you even if hindi mo pa na
na kukwento yung opportunity. I'm pretty sure merong mga naka-experience ng ganyan, right? Yes. And next one is stay confident and enthusiastic. So when you are there to present, make sure na alam mo yung ipipresent mo. So very important that you know your business. You have to learn it before ka sumabak sa giyera. Okay? And you have to be enthusiastic. Enthusiastic is being excited, being confident. Of course, you carry yourself well. Ngayon, ang energy very important kasi nasasagap yan ng tao. So, make sure that you are equipped and you know what to do. Okay, yan. So, done na tayo sa objection. Just like I said, magkaiba ang objection sa rejection. Ang rejection naman is that a final no decision where the prospect not open to reconsidering it. So, ganito ang rejection. Hindi kagaya ng objections. Rejections mean they are not interested at all. No? Yan ang pagkakaiba nun. And it cannot be forced into yes. Or pwede nating sabihin na delayed yes din, but it will take some time bago siya mag-yes. Okay, so examples of rejections para alam nyo. Wag mo na akong tawagan. Hindi ako interesado kahit ano pang sabihin mo. Ayoko talaga. Okay? So yan yung mga ibang kadalasan, na sinasabi. And alam mo na, yun na yung signal mo for rejection. So ibig sabihin, pag ganyan ang sinagot, don't push it. Huwag kang makiusap, huwag kang mag-beg, no? Again, you are offering an opportunity and it's up for them to take the chance. No? Yan. So, pag ganito na ang sinagot, huwag nyo munang pilitin, be professional, and of course, do it with respect. Okay, naiintindihan kita, and then, pero ilagay mo sila sa pipeline mo na. Kasi, gaya ng sabi ko, sa akin, naniniwala ako that no is not the final answer pagdating sa ganitong industriya. Right? Ayan. So, now, in order for you to handle rejections, number one, stay professional. Do not take it personal. Kanina sinabi ko na ang rejection, hindi pinipersonal. Ang nire-reject niya yung opportunity. Probably dahil hindi pa siya handa. Probably dahil may iniisip siya, hindi siya nakafocus nang pakinggan ka. So, wag mong personal yan na, nako, dahil sa itsura ko, dahil sa bihis ko, dahil sa amoy ko. Wag ganon, no? Pero it counts. Dapat lagi ka mabango pag nakikipag-usap ka, no? Ayan. But you have to stay professional and do not take it personally. Respect their decision and do not force them. Okay? But leave the door open. Some people change their minds later. Sino sa inyo dito yung 1 year mo na siya na kinakausap and then hinayaan mo muna, hindi mo tinambayan, then after 1 year in-approach ka at sasabihin niya na, join ako sa'yo. Di ba? Meron ba? Meron ba? Ako meron. Ayan, sabi ni Ma'am Grace, meron daw. Ayan. Totoo yun. Why? Because they are watching you. So you just have to be consistent posting. If you truly believe na ito yung tamang opportunity, you just have to be consistent, be visible. Your posting, mahalaga yan because visibility is credibility. Yan. And then, kaya na sabi ko, wag mong tatambayan. Pag ni-reject ka, do not take it personally, and when wag mo nang tambayan, you move on to the next prospect. Focus on those who are open. Kasi po, ang industriya natin, ang negosyo natin, it is a numbers game. No? Pag sinabi natin it is a numbers game, kailangan mong kumausap ng tao. More people. Show more people. No? Show more people. It is not enough na kumausap ka ng 5, na-reject ka, hihinto ka na. Again, tanggapin niyo po, this is a numbers game, meaning you have to talk to more people. So, and here is the challenge for you. Kumausap ka, kunin mo yung prospect list mo, your memory jogger. Kumausap ka ng 100 na tao, imposibleng walang magjo-join sa'yo. Okay, that is exactly what I mean when we say that this business is a numbers game. Show more people, talk to more people. Okay? Yan. Okay, so ito yung key differences para mas maunawaan nyo kung ino-object ka ng tao or nire-reject ka.
Objections are concerns that can be addressed, while rejections are final decisions. Since ngayon is all about managing or handling objections, then magpo-focus tayo later on how to handle objections. So objections can lead to a yes if handled correctly, while rejections usually remain no. And objections require providing solutions, while rejections require moving on. So pag sinabi na nag-no na, move on ka na. Use the SW3, SW5. I'm pretty sure familiar kayo. Some will join us in this company, some won't. So what? Somewhere, someone is waiting. Next. Oh, ganun na, no? Pag na-reject ka na, okay? Apply the SW5. SW3, kadalasan level up tayo. SW5 na, no? May pa-so what na tayo. So what? Someone is somewhere is waiting. Yeah? Ayan. Okay, and for you to qualify how to convert. Teka, hindi ko makita to. Tumatabi itong aking ano. Ayan. So how you convert them? More objections into yeses, pre-qualified prospect, focus on the right people. Now, in prospecting, hindi tayo namimili. I want to be clear about that. Hindi ko sinasabi na mamili ka, no? Later yon, we are talking about objection. Siyempre, pag nagpo-prospect ko, lahat yan pwede ipo-prospect mo. Kaya nga sa memory jogger, sa prospect list, ililista mo lahat. Hindi mo muna sila, ano na ito ba, mag-join. Hindi ka nagiging judgmental. But when it comes to this part na, no, ipi-pre-qualify mo na yung prospect mo. You focus on the right people. So, pag alam mo na ito maraming objections at hindi mo talaga na-convert into yeses, ilagay mo muna siya sa pipeline. I call it pipeline. Others call it funnel. Okay? And then you focus on dun sa mga nag-yes, yung mga na-convert mo, yung mga naging clear na. Yan. Ito, listen more, talk less, understand the real concern. Again, it is not all about closing the deal. It is not all about selling the product. It is not all about selling the opportunity, but it is all about being helpful first. Yun ang i-priority ninyo because here as a salesperson, as a leader, as a sponsor, we are here to help. We are here to serve. And tandaan nyo, service will always be the best brand. Tatandaan nyo yan. Service will always be the best brand. Okay? Yan. Use success stories and proof. Follow up at the right time because meron yung mga prospect na kailangan nila ng time. Baka naman nung in-approach mo sila, busy sila, meron pinagdadaanan, broken-hearted, o kaya medyo nag-away sila ng kanilang jowa, o kaya medyo hindi prepared. So, follow up at the right time. And of course, stay professional and consistent. Rejections today can become a yes later. Again, sabi ko nga sa inyo, sometimes rejections are delayed yeses. Okay? Ayan. So, ano yung mga key points dito? Objections mean they are thinking. Handle them with care. Ang rejections mean they are not interested, so we have to respect their choice. Huwag nyo silang awayin. There will always be at the right time. There will always be the right people for us. And that we resonate with the right people. Meron taong para sa atin, hahanapin lang natin. That's one thing you have to understand. Okay? And rejection, hindi yan katapusan ng negosyo mo. There are a lot of people. There are many fishes in the ocean. So we just have to master handling objections and you'll turn more no's into yeses. Okay? Ayan. Okay, ayan. So I think na-double ito. Okay, so ayan, done na tayo. Have you taken notes doon sa first part ng ating talakayan? Ayan. So just like I said, binibilisan ko siya kasi ito pointers. Medyo mahaba itong second part no? So magdi-deep dive tayo dito. Oh, are you ready? So what have you learned so far? Siyempre, i-check ko po kayo. Baka tinulugan nyo na ako. No, ayan. May I know in the chat kung ano ang natutunan nyo. One word. Any word na natutunan nyo. Service is the best brand. Okay. Oy. Ayan. Right time.
Yes po. Ayan. Ano pa, opening pa lang, grabe na learnings. Ganun ba? Ayan. Okay, ako din po meron, maraming nare-reject. Totoo 'yan. Hindi po ako exempted, Meron yung minsan 10 yata kinausap ko, kahit isa walang nag-yes, 'di ba? Pero will it affect me? Hindi, dahil alam ko na yung negosyo natin has value. So if you know, kaya very important na talagang i-internalize niyo yung negosyo natin kasi kung alam niyo na ito may value, alam niyo na ito ay long term, alam niyo na ito ay sustainable, hindi ka bibitaw at kahit anumang rejection 'yan, hindi ka bibitaw at maiintindihan mo. Okay? And tandaan niyo, um, ganito 'yan, when you are being rejected, win-win 'yun para sa ating lahat. Bakit? Okay, 'di ba? Ganito 'yan. 'Pag nag-yes sa'yo yung prospect mo, well, that will give you money, 'di ba? Siyempre may fast start ka, gateway mo 'yan for matching bonuses, for the matrix commission. Pero 'pag nag-no, magiging helpful pa rin ba sa'yo? Of course. Bakit? Kasi it will build your character. Oh, tandaan niyo 'yon. Ano, nag-no, ibi-build yung character ko? Yes. Kasi 'pag nag-no siya, tumitibay yung loob mo. And sasabihin mo dapat ang mindset shift mo do'n is, "Naku, nag-no na naman siya sa'kin, I am closer na to my yes." Yuhu, gano'n dapat, 'di ba? So, when a person says yes, yes, you get money, you earn money, and you have a team, 'di ba? You have someone on your team. But when a person says no, win-win ka pa rin because you are building your character. Right? So in the long run, habang maraming nagre-reject sa'yo, nabi-build yung character mo, tumitibay ka, nginunguya mo na lang ang rejection. And later on, those rejections will be your fuel, will be your driving force to success. At masasabi mo na, okay pala yung nare-reject ako, natututo ako, nabi-build yung character mo, delayed gratification nga lang. Kasi whether you like it or not, magiging successful ka. Those people who are successful are those ones who did not give up. Those who always show up consistently. 'Di ba? Yes or yes? Oh, yes daw. More no in the beginning is of yes. Oh, tama. Less talk, less mistake. Gigil talaga ang negosyo. Ayan. Thank you dahil very participative ang ating mga leaders, mga affiliates dito. Objection can be handled and converted into yes. Big yes po. Ayan, sabi ni Kat Mary. Rodel, yes. Sabi ni Sir Rodney. Diana, uy, may Diana Rose tayo dito Ikaw ba yan? Kanta nga tayo. Ayan, okay. Nestor Katimbang, yes po. Yes, objection. That's not mean not interested, while rejection, it means no. Yeah. Okay. Pero take note ang rejection, pwede pa rin ma-convert, yes, it would take time lang. 'Di ba? Grabe gigil ng negosyo. Less talk, but listening. More no is the beginning. Lupit, thank you. Building character, the more rejection you encounter, mas nakakagigil. Next ka lang, the more people nakakausap mo means gumagaling ka na. Oy, ayan, sabi ni Ma'am Faith. Ma'am Malu, ayan, yes, it will build your character. Yan, si Ma'am Roan, big yes. Ma'am Nay, wag mong iparamdam sa prospect mo na need mo siya. Dapat maramdaman ng prospect mo na need niya yung inaalok mo sa kanya. Yes, that's true. That is all about being confident, no? Ayan, gaya nga ng sabi natin, you are offering an opportunity and it is up for them to take the chance. It is not your loss. Loss nila yon. So dapat ganun Kaya sabi ko sa inyo, do not take it. Do not be so hard on yourself. No? Ayan. Okay. So ano pa? Dami Ano pa sabi nila dito? Ayan. So yes, try po next. Ayan. Ayan, Conchita Villa, go lang, dinadaanan lang rejection. Ayan. Oh, you're learning Congratulations, successful person are those who did not quit. Tuloy-tuloy lang. Patience is the key. Yes, patience, resilience, consistency, showing up instead of giving up. Ayan, galing naman. Ayan.
Coach Nick, thanks po sa training. Huwag isipin ang rejection. Oo, huwag isipin talaga. Hindi pinipersonal yan. Okay, Redmi, yes, yes. Carlita Vivo, yes po, big yes. Big yes. Okay, so coaches, huwag kayong papayag. Hindi nyo ito ma-note. Grabe ang training natin ngayon. Sabi ni Coach Roan. Yan, hindi ikaw ang na-reject, but the opportunity they are going to miss. Exactly. And when they say no, mas sisipag pa tayo. Yeah, take the challenge. Actually, ganito dapat ang ano nyo pag nare-reject kayo. Isipin nyo na pinagpa-practicean nyo lang yung prospect nyo. And of course, you also have to review. Ano kaya yung hindi ko nasabi sa kanya? Kulang ba? So, i-review mo kung paano binitawan. And then, pag halimbawa, ay, kulang to. Hindi ka, syempre may pina-follow ka ng mentor, may pina-follow ka na leader, may pina-follow ka na presenter. Ito ang hindi ko nabanggit. So next time babanggitin ko to. So you also have to be open improving yourself. You also have to be vulnerable. Vulnerable. Pag sinabi nating vulnerable ka dapat open ka to attacks. And it is all, you call it constructive criticism, no? It is not about, again, hindi yun pagiging negative. Dapat alam mo na everyday gumagaling ka. You just have to be a better version of yourself. No? Huwag mong i-compare yung sarili mo na yung fina-follow mo. Syempre, ano na yan, nag-level up na yan. So, huwag mo i-compare yung sarili mo na, ay, bakit siya ganun? Bakit ako? Yan ang wag niyo pong gagawin. Never ever compare yourself to someone else, to somebody, because accept the fact that there will always be someone better than you. Talagang laging may mas magaling sa'yo. If there is a person na kailangan mong pag-comparean, sino? Any answer? Sino ang dapat mong pagkumparahan? You have to compare yourself to who you were yesterday, kung ano ka kahapon. And you have to be a better version of yourself. Tama, sarili, ikaw po coach. Yes, sarili mo, to your old self. Exactly, Doc Chris. Ganun po dapat, compare yourself to where you were yesterday and be a better version of yourself. Okay? Ayan. So are you now you're learning. Now you are ready. Okay. Ito na ngayon. Ano ba yung mga common na mga senaryo o kaya mga bagsakan ng mga taong nagre-reject sa atin at paano natin siya i-handle? So kung kulang ito, then next week i-send nyo sa akin, ano natin yan, i-manage natin yan. Let's call it, ano yun, sa powerful skills namin ni Ma'am Grace, we call it objection crushers. Tutulungan na ako ni Ma'am Faith yan next time. Okay, so eto na. Ayan. Okay, asa na yon? Objection. Okay, ito na. Ready na kayo sa mga script? Ito na tayo, ha? Pasensya na po kayo sa aking, dahil simple lang yan. Buti nga, tinulungan ako ni Miss Gracie dyan sa Hindi talaga ako sana slides, pero alam ko, usually tayo, especially sa Philippines, yan, visual tayo, visual learners. Okay, ayan. So, teka lang. Okay, slideshow. Scam ba yan? From the very beginning. Okay, ito na yung common objections. So listen ha, kung familiar na. Are you excited? Para alam nyo next time, alam nyo kung paano sagutin. Number 1, sa dinami-dami ng scam, tatanungin ka ba naman, scam ba yan? Diba? Okay, tignan nyo ha kung paano bagsakan. Paano mo siya sagutin? I totally understand na gusto mong siguraduhin na legit ito. Sobrang dami na rin kasi ng scam ngayon. Kaya importanteng maging maingat. Pero good news! Alam mo ba na si LiveGood is a US-based company registered at my physical warehouse. Hindi rin tayo kumikita sa pagbili ng products ng downlines unlike sa traditional MLM. So gusto mo bang i-check ang website para masigurado mo? Okay! Ano yung unang statement? I totally understand. Importante yun. You acknowledge the person, naiintindihan kita sa dinami-dami ng scam na naglipa na naiintindihan ko. So you always have to be on that person's shoes, no? And then clarify.
clarify mo, ang company natin US-based. And then you inform, 'di ba? You guide the conversation. So, somehow medyo ninipis yung doubt niya, 'di ba? Siyempre, tatanungin mo siya, gusto mo bang i-check ang website para masigurado mo? Then you show the website, 'di ba? Ayan. So, meron tayong question lagi, gusto mo bang i-check ang website para masigurado mo? Yan, yung pinaka-critical diyan or pinaka-importante is yung you have to acknowledge them. Gustong-gusto ng tao yung ina-acknowledge, "Yeah, I get you." Yung mga iba kasi, "Hindi, paano kami scam? Yun nga sinalihan mo, yun ang scam." 'Di ba inaway mo, wala na, 'di ba? So, acknowledge the person. Pansinin niyo itong mga scripts natin, laging may acknowledging 'yan. Okay, ngayon yung objection na wala akong pera. Paano mo sasagutin yung objection na 'yan? Gets kita, ganyan din ako dati. Pero naisip ko rin, kung walang magbabago sa ginagawa ko, paano kung next month, ganun pa rin ang sagot ko? Ang maganda sa Live Good, kahit maliit ang puhunan, pero malaki ang potential. Gusto mo bang malaman paano ka makaskart kahit limited ang budget mo? So also, pwede mo din sabihin na, kung sasabihin, alam mo, naisip ko kung sasabihin ko ngayon, ako dati, sabihin mo, sinabi ko din 'yan, wala akong pera. Nakita ko yung opportunity, maganda. Kung sasabihin ko yun ngayon, malamang bukas wala din akong pera. O malamang after 6 months, ganun pa rin ang sagot ko, pero nakita ko yung opportunity. Kaya ginawan ko ng paraan. Di ba? Oh, are you understanding? Di ba? Okay. Ayan. Thank you, Ma'am Grace. Ayan si Miss Grace Ayan. Okay. Ito naman, paano niyo sasagutin 'to? Wala akong time. Sorry coach, wala akong time. Sorry. Sorry Ma'am Editha, wala akong time Ayan. Usually, yan ang sinasabi. So, anong sagot natin diyan? Naiintindihan kita, understandable. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo magiging busy para sa ibang tao? Wala akong time kasi sa umaga pa lang, naghahatid ako ng bata, tapos nagtatrabaho pa ako, tapos mamamalengke ako, magluluto ako. Yan, di ba? Karaniwan, yan ang sinasabi, di ba? Yan. So, again, acknowledge the feeling. Naiintindihan kita. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo magiging busy para sa ibang tao? Ang maganda, si Live Good pwede mong gawin kahit part-time lang. Hindi naman buong araw. Bigyan mo ng 15-30 minutes to 1 hour. Halimbawa, pag nagpapahinga ka, tapos mo maglaba, o meron ka lang cellphone, alam mo, pwede mong gawin yung negosyo kahit na nagpapahinga ka, nagkakape, bago ka magplansya uli. It doesn't need so much time. Very flexible siya. So, syempre, ganun ang sasabihin mo dahil hindi pa siya hook doon sa business, hindi pa niya maintindihan. Hindi mo pa rin sabihin, dito may training, dito may ano. Sasabihin niya, ang hirap-hirap pala dyan, may training. Kulang na nga ang oras ko sa paglalaba. So, you are making it difficult. So, you have to show that this is flexible. You could do it at your own pace, at your own time. Alam nga namang hindi siya nagpapahinga, di ba? So, ito pwede mong gawin habang nagpapahinga ka in your busy schedule. So, it is not all about being busy. It is all about being productive. Di ba? Pwede ka na magsimula. Ano sa tingin mo? Sulit bang subukan? You always ask the question. Ano sa tingin mo? Sulit bang subukan? So, syempre, mag-iisip siya ngayon. So, the psychology is that, oo nga, syempre, kakain nga ako. So, mapunta. So, imagine, meron kang, habang nagpapahinga ka, pwede palang maging opportunity yon to earn extra income. Okay? Ayan. Okay, so, na-solve na natin yung wala akong time. Okay, next. Hindi ako marunong mag-recruit. Sino ang nakaranas niyan? Marami yan. Hindi ako marunong recruit, hindi ko linya yan, di ba? Alam mo, ayan, ano ang sagot diyan? Hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Actually, pati ako, hindi naman ako marunong Pero ang good news, hindi mo kailangang maging expert. May system at training tayo na magtuturo sa'yo step by step. So, ang tanong, handa ka bang matuto? Di ba? O kaya sasabihin mo na, alam mo, hindi mo namamalayan everyday nagre-recruit ka.
Hindi mo lang alam. Halimbawa, mare, kung kumare mo yan, 'di ba, nung niyaya mo ako sa restaurant, sabi mo masarap ang food do'n, hindi ba? Para mo akong ni-recruit do'n sa restaurant na yun, wala lang ano, referral, wala lang direct referral. Tapos mare, yung shampoo, sabi mo mabango yung shampoo at conditioner na gamit mo. Indirectly, hindi mo alam nagre-recruit ka na nun. So, paano mo sinasabi na hindi ka marunong mag-recruit? Anong ginawa ko? Bumili ako, hindi nga lang isa, 5 pa nga, dahil nga nakita ko gumanda yung buhok mo. 'Di ba? So, you have to let them realize that anong tawag dito? Recruiting is a way of life. Lahat tayo hindi natin namamalayan nagre-recruit tayo, 'di ba? Gano'n din 'pag nagmamarites kayo, 'di ba? Nire-recruit mo na ano, "Uy, 'wag kang ano diyan kasi ano 'yan, yung taong 'yan pangit ng ugali." Hindi mo alam nire-recruit mo din pala na 'wag na 'di ba? Recruiting is a way of life. Kahit si kahit si Apple, si Amazon, indirect nagre-recruit sila o ano. Ano ang Facebook, sa tingin niyo hindi siya nag-recruit? Hindi niyo lang alam na ni-recruit tayo. Anong ginawa niya? He made a system, a platform that would give you memories. Paanong ginawa? 'Di ba may platform siya, dun mo ilalagay yung sinabi ba niya na, nagpa-picture ba si Facebook? Tapos hindi, kayo ang pinapunta niya dun sa platform niya. Andun tayo lahat, ilan ngayon meron si Facebook, si Apple, si Samsung. Akala niyo hindi nila tayo ni-recruit, 'di ba? Ano ang binigay ni Apple sa atin? Lifestyle, trend, 'di ba? Si Facebook, memories, 'di ba? So, recruiting is a way of life kaya hindi natin puwedeng sabihin na hindi tayo marunong mag-recruit. So, ipaunawa niyo 'yan, 'no? Pero say it in a nice way na, alam mo ba, everyday hindi mo namamalayan nagre-recruit tayo pero wala tayong bayad. Pero dito, once na shinare mo yung business, you will have ways to earn. Hindi lang isa pero 7, 'di ba? Gusto mo bang malaman kung paano? 'Di ba? Nakita niyo yung ano namin ni ni Grace yung subscription, 'di ba? Siya add to cart. Tapos, ako, ito may sinalihan ako na ano, puwede kang kumita kahit nagsu-subscribe ka. 'Di ba? Gano'n ba? You could kung hindi niyo 'yan masabi, you make a content about it, 'di ba? Ayan. Ito yung mga network marketers na kumbaga, napaso na. Ang dami ko ng nasalihang MLM, puro wala ding nangyari. Yan, valid yan, naintindihan kita. Pero si Livegood iba, dito hindi ka pipiliting bumili. Alam ko yan sinasabi mo, traditional MLM yan ano, ang dami may auto ship ka, meron kang heavy entry packs. Pero dito iba, hindi ka pipiliting bumili para lang kumita. At hindi rin tayo umaasa sa recruitment lang. Sa tingin mo may difference kaya kung may ibang sistema na hindi katulad ng dati mong sinalihan? Subukan mo lang, 10 minutes of your time. Sabihin ko sa'yo and then you explain yung comparison. Dito, walang auto ship, walang heavy entries, hindi ka fino-force na bumili every month, tapos hindi mo kailangan tawagan yung mga tao every na, yung ano yung 1,000 points mo, walang mga PV, BV at hindi natin pinagkakakitaan yung mga tao sa mga purchases nila. Napaka-doables kaya naku mare, galing na tayo sa mahirap na company, ngayon pinadali na. 'Di ba ang gusto naman natin, dumali ang buhay natin? Eto na 'yun. This is the best time. 'Di ba? Okay, ano nakita niyo ulit dito? In-acknowledge natin, valid 'yan. So, sometimes you have to agree in order to disagree. You agree, valid yung sinasabi niya. Disagree pero live good. Pero yung pagdi-disagree mo, you say it with grace. You say it with respect na hindi na-o-offend yung kausap mo. Okay, ito another one, ayoko ng network marketing. Yan, ano sagot? Gets kita. Ako rin dati allergic sa network marketing kasi ang daming scam at hype. Pero live good iba, walang pressure bumili at may membership model na tulad ni Costco. Okay bang i-check mo 'to? Alam mo bang para tayong SNR? Pero merong affiliate program wherein sa bawat tao na shine-share mo yung membership club, meron kang $25. Ayan.
Again, gets kita. You acknowledge. So nakikita niyo yung pattern, ano? Ako rin dati allergic sa network marketing. You agree. 'Di ba? Kasi ang daming scam. Pero, but, data what? 'Di ba? Yan, si Live Good iba. Agree, disagree, you advise, you clarify, and then you will guide the conversation. Gusto mo bang i-check ito? Okay ba sa'yo na i-check ito? Okay? Yan. Okay. Ito pa, marami nang nasa Live Good. 1.7 million na kayo. Huli na ako. Kabaliktaran. 'Di ba? Ayan. Pero wag mo sasabihin na kabaliktaran. Gumamit ka ng ibang word. Sasabihin mo na, alam mo, 1.7. Ito nga, very exciting dyan eh. Dahil nga kami ay Amazon, baby Amazon, at saka Costco, baby Costco, or Costco online. Tignan mo ha, ipakita mo ngayon yung figures ni Amazon. Si Amazon nag-umpisa nung 1995 as books, selling books online. Tapos nag-membership model siya o subscription model 2005. Ngayon anong year na? 2025. Tayo ganun din ang baby Amazon tayo. 1995, 2005, 2015, 2025, 30 years, buhay na buhay pa si Costco. Buhay na buhay pa si Amazon. So ano ibig sabihin nun? Dito tayo papunta. So wag mong sabihin na huli ka na. We're just getting started. Ang dami, in 200 countries tayo. Oh, 'di ba? Kaya kahit late ka mag-join, hindi ka pa late na mag-join actually, may chance ka pang kumita dahil sa forced matrix system natin. Naalala nyo, kaya nga dapat reviewin nyo yung marketing plan. Meron tayong compression, 'di ba? Dynamic yung compression natin na yung mga iba nalalaglag sa matrix so umaakyat. Hindi man sila natanggal doon being an affiliate, pero sa matrix bumabalik sila doon sa baba. So, ibig sabihin, yung mga nasa taas, dahil nagko-compress, then it will still give you an extra benefit of earning the matrix income. Although, hindi guaranteed ang spillover. Ayan huwag nyo akong i-quote dyan. Ang spillover is an extra benefit, hindi siya guaranteed. Ngayon, dahil sa matrix system natin na ginawa, yung mga hindi nagbayad, so malalaglag sila, pero affiliate pa rin sila, so they will have the chance na bumalik. Ikaw na naging solid, naging loyal, at nag-retain dyan, ano mangyayari? Aakyat ka ngayon. So you'll never know how the matrix work. Ngayon, we follow the enroller tree. Si Ben nag-i-innovate. What about in 10 years? What about in 20 years? Paano kaya talaga ang dahil nasa malaking matrix tayo. We'll never know how the matrix works. But once you plug into that, nako, ewan ko kung ano mangyayari sa atin in 10, 20 years, no? We have a very powerful force matrix system. So explain mo lang yan. Alam mo, nilagay tayo sa isang malaking matrix wherein i-build natin yan para kang meron kang retirement income. And please do not use the word ano yung sinabi ko noon? Dividend, kasi hindi po tayo investment, hindi po tayo stocks. Ang dividend po kasi, ang stocks, no, para kang naglagay ng pera and then aantayin mo ng magkaroon ka ng pera o lumago. Hindi po ganun ang Live Good, ha? So, tinatrabaho po natin. So, you have to be very careful dun sa mga binibitawan nyo din once na may mga objections kayong na-encounter para hindi din kayo malagay sa alanganin o kaya hindi kayo babalikan ng prospect natin. Okay? Ayan. Okay, so, good. Ito na. Sino dito ang sinagot kayo ng tanungin ko muna ang asawa ko? Okay? So, tama naman yan. Yes, I understand. Siyempre, pinag-uusapan yan kasi usapang yan usapang mag-asawa yan. Pero usually, ano ba madalas niyang sagot pag ganitong opportunity? Pwede nating ipaliwanag sa kanya paano ito makakatulong sa pamilya ninyo. Gusto mo ba akong isama sa usapan o gusto mo kausapin natin? Okay? Ngayon, ito, para malaman mo na kung objection o rejection yan, ito isang way para sagutin mo. Kung halimbawang ikaw, halimbawa wala ka pang asawa, no? At nakita mo yung opportunity na present ko sa'yo,
Anong masasabi mo? Nagustuhan mo ba? O ano ang nagustuhan mo doon sa prinesent ko? So, 'pag sumagot siya na ganito, ganyan, then it will open the gateway. Ibig sabihin, may chance ito. So, ang pag-asa nito, hindi ako mare-reject dito kasi nakinig siya at sinabi niya, oo, maganda yan. 'Di ba? Kasi ganito, sinabi mo meron palang $25. So, you are again guiding the conversation. You always have to ask question, ano ang nagustuhan mo dun sa sinabi ko sa'yo, the product or the opportunity? Para alam mo kung saan ka magma-magnify. Halimbawa, gusto ko yung ano product kasi masakit ang likod ko, parang meron akong arthritis. O alam mo na ngayon na itong taong 'to, hindi siya man affiliate marketer sa umpisa, then doon ka mag-emphasize, "Ay oo, actually maraming mga ano 'yan, testimony, yang factor 4, meron nga yung ano, merong Bell's palsy, eh. You talk about the story of Brother Roman, you talk about the story of Sir Tives na alam mo ba dati yun na-aksidente tapos hindi siya ano, ngayon nagpu-push up na. Because people love experiences, people love stories, not information. Okay, so ayan, numinipis na uli yung doubt. Ay talaga? O sige, parang gusto kong subukan muna yung product. Wag muna yan kasi hindi pa ako ready diyan. Wala pa akong ano, di at least naipasok mo siya, di ba? Yan. So, yun 'pag ikaw hindi ayan, so sinabi mo 'pag ikaw, halimbawa, wala pang asawa, ayan, so 'yan laruin niyo siya 'no, 'yan. Okay, so I hope you are learning ano, ayan, ang bilis ko mabilis ba ako magsalita? Kailangan kong maging mabilis para hindi kayo antukin, but I hope I am giving you value tonight 'no, ayan. Gising na gising pa naman, nakikita ko si Sir Rodel, ayan, si Coach Jovi, ayan, si Ma'am Editha Bernarte, ayan, si Faith, ayan, Coach Roan, ayan, si Coach Trio Ems, ayan, si Sir uy, andito si Coach Dudes, ayan, Ma'am Myra, ayan, Ma'am Eden, dito ang aking Ma'am Eden Ardales, ayan na naman, walang kahinto, ganyan lang yan, nagpa-plancha, pero talagang ano yan, kahit na mamlansya yan, bukas ilan na naman ang sign up. Ayan, okay. Ayan, nag-ano lang ako para may chance kayong magsulat or mag-screenshot, ayan. Okay, another one, naku ang dami ko ng binibigay sa inyo na ano, hindi ako magaling sa online business, hindi ako techie. Ayan, paano mo sasagutin 'yan? Halos lahat ng sumali dito wala ding experience. Marami nga kaming seniors dito, eh, hindi nga sila techie pero may step by step training naman. Kung talagang gusto mo, merong mga basic training kung gusto mo talagang matutunan 'to. Kung willing ka matuto, kaya mo rin 'to. Kinaya nga ng 72 years old, eh, kinaya nga ng 62 years old, eh. So, gusto mo bang makita paano magsimula? Oh, ito lang, ayan. So, ganito lang 'yan, oh. Ayan, so i-open mo yung back office, iga-guide mo siya, 'di ba? Yan. So, kailangan very articulate din kayo, 'no? And of course, laging always genuine. Oh, ito. Pag-iisipan ko muna, 'di ba? Kung minsan minsan ano 'yan, eh, hindi ka nila madiretso pero actually rejected ka na, 'yan ang ginagamit nila madalas. So, kung minsan matatawa ka kasi meron tayong mga bagay na ayan yung 3,000 or 8,400 whichever yung pipiliin ano. Kung minsan 'pag nasa mall tayo, may nakita kang magandang bag hindi mo isipan pero pagdating sa negosyo, dahil nga hindi tayo utak negosyante, talagang i-o-overthink mo pa ang 3,000 'no? Yun, eh, 'di ba? Real talk tayo, 'di ba? Na 'pag bag kahit na 5,000 yan, 8,000 kaya sapatos, hindi ka nag-o-overthink basta very impulsive ka. Pero pagdating sa negosyo, pag-iisipan niya, 'di ba? Pero siyempre hindi mo masasabi ang gano'n. Wag niyong sasabihin yun, kung hindi mag-aaway kayo. Ang sabihin mo lang, "Naiintindihan ko na gusto mong pag-isipan 'to, pero ano specifically ang gusto mong pag-isipan?" Para malinawan ka. Gusto mo ba ng short video o gusto mong i-breakdown natin yung kitaan? Again, you are clarifying kung ano yung pag-iisipan niya. Oh, ngayon 'pag ang sinabi niya, "Pag-iisipan ko muna yung capital."
Ikaw naman, pagkakilala mo, pagkabraso mo naman, ikaw naman, 'di ba, sa mall nga minsan hindi natin napag-iisipan yung mga gastos, ito international business, this is for the family. Oh, madali mo lang bawiin 'to, 'di ba, gano'n. So, you clarify kung ano yung gusto niyang pag-isipan, okey? Para maliwanagan and then kung ano yung sagot niya, kung gusto kong ano, kung kakayanin ko 'to, then you also answer na, "Kaya mo 'to." You just have to start sharing it isa. So don't make it so hard na kailangan mag-share ka sa maraming tao, don't do that. You just have to start with yourself and then aralin natin and then i-share mo lang. O tignan mo yung ano mo, yung contacts mo. Siguro naman meron kang kahit 10 diyan na friends, 'di ba? Sa Facebook ilan ang friends mo kaya very doable ito, ang simple talaga. Iwo-workout lang natin. Oh, 'di ba? 'Yan, okey. Hindi ako mahilig magbenta, 'di ba? Kadalasan 'pag inoffer mo si Live Good at alam na products, merong ano, ang alam nila benta-benta kasi nanggaling sila doon, ang kanilang framework nandun pa rin sa benta-benta, doon sa product movement, doon sa mindset sa atin nun na dapat merong product movement, dapat magbenta ka kasi yun yung ano ng company, yun ang buhay niya, 'di ba? May mga gano'n, eh, 'di ba? So, ipaunawa niyo na ayan, ganyan, perfect, ayan. Kasi sa Live Good hindi mo kailangan magbenta para kumita. Membership model tayo, Costco online o kaya SNR. Okey ba sa'yo yun? 'Di ba, sa SNR nagme-member ka 1 year, ni-enjoy mo yung benefits at discount, pero wala namang bumabalik sa'yo. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo na sa Live Good hindi ka na nga magbebenta pero puwede kang kumita dito by just sharing it, 'di ba? So, always acknowledge, perfect. Dahil dito hindi mo kailangan magbenta, okey? Ayan, parang busy-busy kayong nagno-notes, Nakikita nagno-notes, nangiti si Coach Pitts, ayan. Well, alam niyo po ganito 'yan, sabi nga nila, "Note takers are the money makers, and the action takers are the big income earners." 'Di ba? 'Yan, so good sign 'yan. Okay, ito, pyramid scheme ba 'yan? Hindi, sa pyramid scheme walang produkto or serbisyo. Sa Live Good may valuable health products at walang kitaan sa pagbili ng downline. Gusto mo bang makita yung compensation plan? Ngayon, kung meron kayong karanasan na na-scam kayo, di i-relate. Hindi scam yan. Ang scam yung sinabi na daily, mag-invest ka daily, may 1.4%. Naku, nanggaling na ako dyan. Hindi nga lang isa, dalawa, tatlo pa nga eh. Pinadama lang ako, isang buwan, dalawang buwan, pangatlong buwan, wala na. Hindi ko na nakita yung nagyaya sa akin, pati yung pera ko lumipad na rin. So, you could also say that 'no, dito hindi kami scam dahil unang-una may products kami. Pangalawa, 'yan, hindi namin pinagkakakitaan ng ano, alin ang ano, scam. Hindi ba mas scam yung, binary na pares-pares, ang binabayaran yung short leg, ang binabayaran yung napaparisan, hindi yung tinatrabaho mo. Paano yung nandito, puro mga daw walang pares, trinabaho ko naman 'yan. Hindi ba mas scam yun? Oh, so kayo ng mga experience na, mas makaka-relate kayo diyan. So, you have other ways to say that na hindi tayo scam, 'no? May fifth pair pa nga, may flash out. Fifth pair hindi ibibigay sa'yo as cash, ibibigay sa'yo as product. Ang worst pagdating ng fifth pair yung produkto wala, 'di ba? Oh, yun puwede niyong i-sample yung mga 'yan, 'di ba? Ayan, oh ito, hmm, may kakilala akong sumali dito hindi kumita. Oh, 'wag mong kokontrahin, ano ba ginawa niya? Huwag gano'n, Well, posible 'yan, okey? Always siyempre you always have to maintain your composure, Agree, okay, yeah, posible 'yan. Pero ang tanong, ginawa ba niya ng tama at consistent? So, tanungin mo nga sa kanya kung familiar siya talaga dun sa ano, anong ginawa niya? Baka naman nag-antay siya ng spillover. Baka naman akala niya, magbayad lang, after 2 years kikita siya ng 2,047.50. Bakit ko sinasabi yun? Kasi yun yung akala ng mga nauna 'no? Hindi nila talaga inintindi. So, tanungin niyo. Well, posible 'yan na may mga ganyan na hindi kumita pero
tanungin mo, ano ba ginawa niya? Finalo ba niya yung system? Kasi may tamang system kami dito para siguradong may resulta. Okay, so i-share ko sa'yo, gusto mo ba ang winning strategy? No? Yan. So, you have to maniwala ka sa akin kasi ako ginagawa ko yung sistema and nakita ko na doable. So, trust me on this. 'Di ba? Gusto mo bang makita kung ano yung winning strategy ng team? 'Di ba? Yan. Again, you agree, you acknowledge, pero you clarify, and then you inform, and then you guide the conversation. Yan. Simple lang ha. Okay, gusto ko munang kumita kung may kumikita, gusto ko munang makita kung may kumikita talaga. Yan, naku. Siyempre, number 1 dyan, ipakita nyo, yayain nyo si Coach Harold. Yan, talagang solid yung kita niya. Naku, kung hindi nabuang, hindi sa nag-hype tayo, pero ang sabi niya, gusto niya munang makita. So, ito yung mga taong, actually, mga network marketers yan na to see is to believe di ba? Yan, so, yayain, Coach Harold, pwede ba kitang hiramin? Pwede bang patunayan mo talagang dito, merong kita dito at talagang merong solid income? Kasi at the end of the day, no, ang ginagawa natin sa Live Good ngayon, we are not here to show that the system works. Kasi nagwo-work na talaga. Ang dami ng kumikita. Number 1 dyan, sila Coach Fernan, Coach Harold, yung mga talagang ginagawa yung system talaga and consistently showing up. So, we don't have to show that the system works. Dahil given na may resulta, what we are showing now is how the system works. Paano mo gawin? Paano ang ginawa ng isang Coach Harold? Paano ang ginawa ng isang Coach Fernan? Paano ang ginawa ng isang Coach Nix? Lahat kayo dito na nagra-rank up na. Of course, 'di ba? So, proof and testimonials, gusto mo bang makita ang proof ngayon? So, kung wala pa tayong income or ayaw mo ipakita yung income mo, you could use other income. 'Di ba? Yan. Okay? So, ito, ayoko ng commitment. Acknowledge. Gets kita. Pero ang maganda sa Live Good, walang pressure, walang minimum purchase requirement, at walang stress. Totoo naman, di ba? Nai-stress ka lang kung hindi mo alam ang gagawin mo. But if you want to have the right system, if you organize your day, kung alam mong iayos yung schedules mo, then hindi ka talaga ma-stress. It's all about fixing yourself as well. 'Di ba? Kaya nga sa training, pinupush ko talaga ang basic frameworks kasi that would fix your state. Iaayos natin yung mind mo, yung thinking mo, yung emotions mo, and yung body mo para mag-resonate, para magkakasundo sila, hindi nagsasalungat. Kasi pag nagsasalungat yan, ang hirap-hirap ilagay or i-develop yung skills. No? So, ayusin nyo muna yung state nyo. Dapat magkaka-bate, magkaka-friend sila, no? Incongruence. Congruent or coherent. Magkakasundo ang isip, ang puso, at ang galaw. Okay? Ayan. So, ito. Ayoko ng commitment. Gets kita. Pero ang maganda sa Live Good, walang pressure, walang minimum purchase, at walang stress. Okay ba yun sa'yo? O, siyempre, alangan sasagutin ka na, sino ba naman ang tao na ayaw ng stress, na gusto ang stress? Siyempre, sasabihin niya, walang stress. Okay ba yun sa'yo? Oo, kung walang stress pala yan. Aba, go ako dyan. Walang minimum purchase. Talaga, hindi kagaya ng So, you are clarifying again. Okay? Ayan. So, I think yun muna ang na-share ko. Ayan, okay. So, tamang-tama, Naku, natapos ko for 1 hour. So, ayan. I hope it is a productive night, no? So, key takeaways for tonight, no? Number 1, once na ni-reject ka, wag mong personalin. Number 2, you have to learn and adjust. Number 3, this is a numbers game. Kailangan natin kumausap ng mga tao. And number 4, actually number 1 yun, do not take it personal, no? It is not about you, it is about the opportunity na ini-offer mo. So, don't take it personally. Ayan. Okay, so, I think I'm done. I hope natuto po kayo ngayon and I hope I have created value for tonight.
So, pwede bang mag-type 1 or say yes kung kayo ay natuto ngayon para naman ako ay ganahan? Kasi I would feel bad kung wala kayong natutunan sa akin ngayon, okay? Ayan, yes po. Uy, ang daming 1, may 111 pa, no? Ayan, thank you so much. So, again, everyone, you just have to be consistent. You just have to keep showing up. It is not about being the smartest, the most intelligent, o yung pinakamagaling magsalita. No, it is all about, at the end of the day, it is all about showing up. And how do you show up? You show up consistently, you show up every day, regardless kung ano yung pinagdadaanan natin, because that is what commitment is all about. Commit to consistency, and pinaka-importante, you discipline yourself to consistency. It is not about being motivated. Yes, very important ang motivation, but when you don't have discipline, motivation would be garbage. Motivation is useless. So, samahan natin ang motivation ng discipline, and of course, yung motivation dapat manggaling sa atin, hindi lang sa labas, although namomotivate tayo sa iba, pero kailangan manggaling sa iyo yung motivation. Kailangan kahit na masama pakiramdam mo, you compel yourself, you discipline yourself to show up regardless kung ano ang circumstance. So, again, commit to consistency, discipline yourself, be motivated internally. So let's all see let's see you at the top, and let's go Diamonds. Ayan. So back to you, Coach Nix. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe guys. Paulan na natin ng number 1 para sa palakpak si Coach Janet. Type number 1, marami po ba kayong natutunan? Grabe, no? 1 hour yung training, pero parang sobrang clear, parang 2 hours. Coach Janet, paano mo na-maximize yun? Napakatindi. Open tayo sa Q&A if ever na, Coach Nix, if ever. Okay po, sige. Coach, okay lang picture muna tayo para before tayo ng Q&A. Coach, okay. 1, 2, 3, smile. Isa pa, Coach. 1, 2, 3, smile. Okay, so guys, open daw sa Q&A, sabi ni Coach Janet. Meron po ba kayong mga tanong? So ang daming mga dito, ang daming nag-type na sobrang ganda ng training. Guys, type ng kung may mga tanong kayo na pahabol. Pwede kayong magtanong kay Coach Janet. Mukhang malino naman na lahat Walang gusto magtanong. Yeah, kung meron kayong gustong training na sabihin nyo lang sa akin, and then natin, kung iimbitahan uli ako ni Coach Nix. And also, Coach Nix, I would like to acknowledge then, thank you for your heart, no? Dito, as much as possible, although I have my own team as well, pero ayokong gamitin talaga yung crossline. Parang done na tayo doon sa lumang kultura na parang yung crossline mo parang kaaway mo. We are a team, we are Live Good, we are Live Good Philippines. So thank you for opening the andito si Coach Nok. Ayan, thank you for opening the Zoom call sa lahat, kasi ang pupuntahan naman natin lahat diamonds, 'di ba? So when we are diamonds, lahat nagbe-benefit. And baka hindi nyo alam, sa Matrix nagkakatulungan din ng mga crosslines. In case you don't know, nakita nyo, halimbawa si Coach Harold, nag-direct siya, di ba? Saan pupunta yung pangatlong direct niya? Di ba? Under that person who is already there. Kaya nga may nangyayari yun na parang si Sir Freddy Bombales, no? Si Sir Freddy, napunta ang left niya sa group ni Coach, napunta si Coach Santi sa left niya, napunta ako sa right. So parang mga ganon. So we are also working with our crosslines. Kaya gone are the days na yung kultura na, uy, crossline yan, wag muna wag ganon. No? We always have the mindset that we are all diamonds. Hindi lang maka-cope up yung system sa atin. Kaya ganun. Okay, ayan, back to you ulit, Coach Nick. Ayun. Thank you, Coach Janet. Guys, sa mga nandito, hindi po kami magka-line ni Coach Janet. Po kami, ibang team. Pero sabi nga po ni Coach Janet, sa DMW, sa buong company po natin, walang crossline. So actually po, etong Zoom na to, and meron kaming mentorship na tinatawag. So open po yun sa lahat. Okay, so kahit
ibang team ka, pagka gusto mong pakinggan yung mga trainings, so welcome po kayo. And mag-a-announce po ako ng mga training sa Facebook account ko. And kung sa tingin mo na kailangan mo yung training na yon, welcome po kayo. Pwede po kayo mag-PM sa amin para isend ko po yung link. And guys, ito po, habang tina-type nyo yung mga ibang question nyo, okay, this coming Thursday, may isang coach na talagang willing mag-share ng kanyang knowledge about sa editing naman ng video. Grabe, type number 1 nga sa mga gusto matuto ng mga editing video dyan. Guys, eto po. Alam mo, Coach Janet, etong coach na to, nag-attend siya sa mga ibang seminar na nagbayad ng thousands of peso. Ay, Pero parang alam ko willing, na yan. yes, coach, pero willing siyang i-share yung knowledge niya na walang bayad. Grabe, no? Sige nga, palakpak ng number 1 ng advance para sa kanya. So, abangan niyo po yan, yung poster natin. Tomorrow, gagawin po natin. Okay, so mag-i-invite po tayo ng mga iba't ibang speaker para at least yung mga ibang team matuto rin po, at the same time lahat po tayo. So, yun, abangan niyo po this coming Thursday. Okay, same time siguro 9 PM para at least sa pinaka-mother GC natin na 8 PM to 9 pagkatapos nun. So, pwede kayong mag-attend dito. Okay, so note nyo po yan. So, wala po bang tanong dito? Guys, maximize nyo na kasi, naku, baka si Coach Janet, bihira yung niyan. Sobrang busy niyan. Mukhang Coach Janet, walang nagtanong. Mukhang very, very clear naman lahat. Oh, good. Pag gano'n, ayan, clear po, sabi ni Ma'am Elise, no? Sir Jesse, ayan. Okay, so kung na-screenshot niyo yun, good. So anyway, kung meron pa kayong questions, meron pa kayong mga objections na ilista nyo and then isend nyo sa akin, tapos gawa tayo ng part 2. Kung meron. Paano mo sasagutin to, Coach Janet? Subukan natin sagutin yan, di ba? Yan. Apo, yan. Tapos guys, Coach Janet, meron nag-PM sa akin kung naka-record etong training na to. So actually, ipopost po natin siguro sa social media at siguro sa YouTube po para yung mga ibang lines mapanood po nila yung replay. Pero mostly po kasi, may ginagawa po kasi akong module na exclusive lang po. Hindi ko pinapost sa social media yon, sa Facebook and YouTube ko. Pinapost ko po yon, meron kaming FB group kung saan doon po namin pinopost yung mga replay ng module namin. So actually, ito po, module 5 to. Okay, so module 5 tong objection mastery. So ito po, open po sa lahat. Ipopost ko po ito para mapanood nyo po ulit ng replay. At kung may mga member po kayong hindi nakapag-attend, pwede po nilang panoorin yung replay. At the same time, ang advice ko po na Coach Janet, maganda, pakinggan nyo ng 2 beses. Yung habang nagsasalita si Coach Janet sa replay, tinitake note nyo. Kasi alam ko, yung iba dito hindi nakasabay, Coach Janet, to. Kasi hindi alam kung saan magpo-focus eh. Sa note ba, parang naiiwan. Coach Janet? Yeah, actually, ipapasok ko to sa DMW kasi alam mo, meron yung DMW support. Yun yung support na andun yung pre-enrollees, andun lahat yung mga bago. So, isa ito na sinuggest ko sa mga trainings. Basic framework, yung now, yung onboarding ni Coach James, and then ito, handling objections. Kasi yun yung karaniwan at kadalasan na nagiging challenge natin. And pag hindi ito natutunan ng mga bago, the easiest thing that they would really do is to quit. So, yun. Although it is a suggestion, of course, still for approval kay Coach Fernan. Okay? And, well, siguro i-consider po ni Coach Fernan. Ayan. Coach, Sabi nga ni dito, Coach no? ayan, itong training ang need ng mga new blood members. Opo, kasi sa umpisa, hindi pa talaga hone. Kung minsan, kaya ang tao hindi tumutuloy kasi hindi nila alam i-handle yung objections. Yung mga iba nanlalambot na, tumitiklop na pag nare-reject. So, they find it hard to deal with rejections and objections kasi hindi nila alam. And this is our job to clarify things, ituro natin kung paano ba i-manage.
And this is exactly what we are doing pagdating sa ganitong mga trainings, Coach Nix. Okay, thank you, Coach Janet. Coach Janet, paano kanila pwedeng i-follow ko sa social media para sa mga ano, Coach, mga teaching mo? Yan, okay, I have my Maria Jeanette, no? Yung mga iba hindi ko na-upload. I have my YouTube pero hindi ko pa nilalagay talaga lahat sa YouTube kasi talagang ano, more on very organic and karaniwan usually live, no? Kasi mas maganda pag live din kasi pag recorded ko minsan ayaw I mean, hindi bale meron namang recorded. May mga gano'n, eh. So, mas maganda pag may interaction and then live ko kayong nakikita, I also have that. So, ang social media ko lang na talagang nagbubuhos ako ngayon is Facebook. Although I have my TikTok, I have my YouTube, pero more on Facebook ako ngayon. And of course, more on sa team ako nagko-concentrate like kahit sa inyo, kahit nga hindi ko ka-team, eh, like when you have questions, I also answer. So, kung hindi ko man kayo nasasagot, probably dahil tulog ako or maybe may kausap na iba. So, but I answer you naman personally 'pag may time talaga. Okay. Okay, so parang wala nang nag-type, Coach Janet, no? Very, very clear naman na sa kanila. Then, Coach, i-announce ko lang po yung ano, yung bukas kasi meron po kaming own na Live Good presentation ng 8 p.m. So, sa lahat ng team ko dito, no, guys, tomorrow is our first presentation ng Live Good. So, sa team natin, then, yun, we can start na po tomorrow. Then, this coming Thursday, our training para sa ating editing. Tapos, Friday ulit presentation. Isisend ko po yung mga schedule natin sa GC. Okay, and salamat po sa mga nakapag-attend ng mga leaders dito na kabilang team. Salamat po sa inyo. Sobrang thankful po kami. And wag po kayong pag po may mga gusto kayong matutunan, lapit lang po kayo sa amin, magtanong po kayo sa amin. Wag po kayong mahihiya kasi we are one family po dito. Okay, mas i-bless po tayo ni Lord kapag talagang genuine yung tulong natin. So, yan. So, kung wala na pong Coach Janet, any last word, message? Last word, nako-connect ako dun sa sinabi mo. Even if we are cross lines, tatandaan nyo 'to, hindi man tayo mag-benefit sa mga ibang teams. Halimbawa, gaya nito, ilan kayo naka-team ni Coach Nix, hindi tayo magkaka-team. Do not worry about the fast start because alam nyo po yung nasa itaas will bless you in other ways. So, yun lagi ang dapat na mindset po ninyo na even if we are not earning dun sa taong tutulungan natin, God will always bless us in ways that you will never know. Yan. So, just be very helpful and yeah, love our cross lines. Our team. Ayan. Love, live good. We are a family. We are a team where together everyone achieves more. One team, one dream. Yan. Okay? Yun na ang final word ko. Okay, so guys, hingi po ulit ako ng type number 1 para sa pasasalamat kay Coach Janet. Type number 1 naman po. Paulanan po natin ng number 1. Parang may Okay, nadaanan salamat. akong question dito, Coach Nix. I-address Okay, ko lang. sige po. Ano pong maa-advise nyo sa mga unang, ma-advise nyo sa mga bago na nakakaranas ng rejection? Okay? Ang advice ko, you have to learn the business. Kasi pag alam mong gawin yung business, alam mo kung ano isasagot mo. And at the same time, learn a skill. Attend trainings po talaga. Like, it is not all about skill kasi dapat a balance of the heart set, mindset, and skill set. So, kung kayo ay nare-reject, maybe hindi pa hinog. Kailangan nyo munang magpatibay. No? Unang-una, knowledge, learn the business. And then pangalawa, develop a skill. And then, of course, take action, execution. Yun. And, of course, magpa-guide po kayo sa inyong upline. Kung hindi siya naka-plug in, then ang dami pong mga mentors dyan. Hanapin nyo yung nasa enroller tree nyo kung kanino kayo magpa-plug in. And of course, we always have other teams na ganito, like sa team ni Coach Chicks. We also have DMW, our mother team. So,
yun po. Ang roadmap to success natin talaga, lalo na mga nag-uumpisa, GPS lagi, get in, plug in, and stay in. So I hope I have answered that, Coach Nay or Sir Nay, Ma'am Nay, ayan. Yon. Okay, back. Coach Janet, meron pang isang tanong dito, Coach. Coach, sabi ni Coach Neri, Coach, ano naman po ang pwedeng isagot kapag ganito po ang kanyang tanong? Akala ko, kailang hindi mag-invite. Bakit nag-i-invite? So akala daw niya hindi mag-i-invite. Bakit daw nag-i-invite? Coach. Okay. Okay, so ganito. Ang sinasabi natin dito is we have the slow way and fast way, no? So okay lang naman na hindi mag-invite po. Totoo po 'yan. Kasi naka-design yung marketing plan for the everyday people. Now, ang tanong ko, if you really want to do the business, syempre 'di ba, parang sa traditional business, 'di ba gusto mo yung tindahan mo, sabihin na natin sari-sari store. Bago may bumili sa sari-sari store mo, 'di ba yayayain mo, "Uy, bumili ka naman dun sa sari-sari store ko." So nag-i-invite ka, 'di ba? So in the same kung gusto mong mabilis yung kita, gusto mong, anong tawag dito, gusto mong kumita at gusto mong mabilis yung kitaan. So in the same way dito na you could choose not to invite, but the income is low. Or you could choose to invite, then you get you get income ng mabilis. So, ang tanong mo sa kanya, ano ba yung gusto mo? Kung mabilis na kitaan, dun ka mag-i-invite kasi i-share mo yung business. Pero kung slow na kitaan, eto yung pwede din dun, pero dito ka lang. So, ibig sabihin, kung hindi mo na share itong business, then yung business mo is slow din. So, again, you acknowledge that person na, yan, naiintindihan kita. So, pero dito, actually, meron tayong two ways slow way, not to invite, and the fast way. So, kung gusto mong wag mag-invite lang, you go there, pero yung business mo, slow. And then the fast way. And then, gumamit ka ng analogy. I-compare mo, di ba? Sa tindahan, kahit nga yung nagbibenta, uy, bili-bili na kayo dito kasi ang daming competition para mapansin ka. Di ba? Ganon din. Kung gusto mong mabilis at may kita ka at para may kainin ka for the day. So, you make an analogy. No? I-compare mo siya sa traditional business. So, I think that's one na alam kong sagutin po yan. Di ba? Yan. Okay? Yeah, analogy. I-compare mo sa traditional para mas maunawaan nila. Na hindi ba, kahit sa sari-sari store, nasabi mo, oy, mag-open yung store ko bili na kayo. Bumili kayo sa akin. Ganon din dito, na kung gusto mong makita yung business mo, i-share mo. Kung ayaw mo, diyan ka lang, pero mahina ang kita. Ganon. Ayun. I hope nasagot po, sabi ni nung nagtanong kanina. Thank you po, Coach. And Coach Janet, sabi po ni Bebe Surya, good to have a team like this to help us. Lalo na yung mga naiwan ng upline. Diba? So, yan. Actually, Coach Janet, dito sa aming ginagawang may mga iniwan ng upline na nag-guide po natin ng step by step kasi yun nga po yung sinasabi ni Coach Janet na dito po kahit wala kayong upline, i-consider nyo po kaming upline. Nila Coach Janet, yan, yung mga coach na nandito. Di ba? So, yun po yung dapat na i-mindset nyo na kami po, upline din po ninyo kami. Okay. Okay, Coach Janet? Yeah. Eto, meron ako nakita dito. Parang hindi yata narinig yung sinabi ko kanina. Yung hindi ako interesado, sabi niya. Okay, paano mo sasagutin yun? Naalala nyo kanina, nung beginning, baka siguro wala po sila, magkaiba ang objection sa rejection. So, ang objection is merong, pag na-clarify yan, that would convert yung kanyang objection into yes. Pag rejection, yun yung no ang answer. Ngayon, kanina nagbigay ako ng example. This is an example of a rejection. Hindi ako interesado. So, this one is more of a rejection than an objection. So, ibig sabihin nito, ngayon, leave her alone muna. Okay, so at least nabigyan mo yung opportunity.
pero ilagay mo siya sa pipeline mo kasi puwedeng yang nagsagot sa'yo ng interesado, that's, puwedeng maging yes yan, pero it would take overtime. So ito ilalagay natin siya dun sa part na rejection. So ano yung sinabi ko kanina about rejection? So, hayaan mo muna siya, be professional, and then balikan mo siya later. So pag sinabi niyang hindi siya interesado, wag kang pushy, wag kang hard sell, hayaan mo na lang muna. Again, that's an example of a rejection, not an objection. Okay? Yan. Yun. Kaya ano, Coach Janet, no, napaka-importante talaga na bawat nakakausap mo, nililista mo doon sa prospect list para at least alam mo kung kailan sila nababalikan. Kasi pagka naintindihan natin na yung word na timing, baka mali lang yung timing mo, nataon lang na yung kausap mo, kumikita pa ng malaki yan, 'di ba? Kakapasok lang niya sa work, 'di ba? Yung mga ganong senaryo. So yun po yung sinasabi ni Coach Janet na hindi naman porke no, hindi na po siya talaga para dito o magjo-join talaga. Okay, so balikan mo siya kapag siguro mga 1 month, 2 months, 3 months, 'di ba? So yan. Yeah. Ay, Coach Nate, idadagdag Coach, ko lang din 'to 'no, para mas matuto kayo dun sa objection and rejection. So, ang aspect kasi ng objection tsaka rejection ganito, 'pag nag-o-object yung tao, meron lang hesitation o merong concern na hindi na-address. Pagdating sa rejection, ang final parang sinabi na niya na, "Hindi ako interesado." So, no na 'yan for the meantime. Pero again, it is a delayed yes. So, no decision na kaagad 'yan. So, may overcome ba 'yan? Yes. Sa objection, yes, with the right response. Sa rejection, no. It can harm relationships. So, pag ipinush mo 'yan, hindi siya interesado tapos pinipilit mo, it might harm relationship. So, don't push it. Gaya ng example natin kanina, objection, wala akong pera. I have no money. So, saan siya na-qualify? Sa objection. 'Di ba in-explain natin kung paano 'yan. Ngayon, yung sinabi niya na, "Hindi ako interesado, 'wag mo akong tawagan, don't call me again." Rejection 'yan, so leave them for a while. Okay? Sa objection, you provide solutions. Sa rejection, you respect their decision and move on. So yung question ni Sir JP, question ni you leave them muna, respect their decision, and you move on to your next prospect. Okay? Yan. I hope clear po yan, no? Okay. Coach, next. Coach Janet, meron dito sigurong last question. Sabi niya ni Jerome Tabian, ay ayoko ng network marketing kasi ang mga nasa taas lang ang kumikita. Okay. So, ayan, no? Nilahat na niya ang network marketing. Again, of course, ang sasabihin mo diyan, "Well, naiintindihan kita." So, tanungin mo siya to clarify, anong mga nasalihan mong network marketing? So, sasabihin niya. So, sabi niya, yeah, well, there are traditional network marketing." Sabihin mo, "Well, maganda talaga ang concept ng network marketing. It's just that dumating yung time na yung traditional concept hindi na naka-align sa ngayon. So ngayon kasi ang gusto ng tao affordability and value. Ngayon si Live Good ganun ang ginawa niya, iniba yung concept. Coach, Coach Janet, sorry sa batin. Nawala yata yung audio. Okay, eto, okay na? Ayan. Ayan. So, ang sasabihin mo do'n, ang pagkakaiba nito, hindi na tayo ang Live Good hindi na traditional MLM, membership club na siya. So, membership club at nakita nung CEO na ang behavior ng naka-align sa behavior ng marketplace na ang tao hindi na naghahanap ngayon ng ng they are moving away from expensive products, moving towards affordability and value niyan. At yun nga, nakita din ng Live Good na dahil sa social media presence, madali nang i-compare yung presyo. So ngayon, rest assured na itong product natin ay affordable. Ngayon, yung sinasabi mo na sa taas lang kumikita, noon yun. Kasi
ang mga dating traditional way, they put a product, tapos times 10 times 12 yan. So ang nangyayari, ang nababayaran yung mga nasa taas over a compensation plan. Ngayon, ang maganda dito, because our system is the matrix at merong compression, kaya nga napaka-importante ang knowledge eh. No? Dapat aralin nyo yung compensation plan. You talk about the matrix na merong compression na yung mga nauna, maaring hindi sila yung mga nauna, maaring yung mga yan hindi nakapag-subscribe because they are already members. So pag hindi na nag-subscribe yon, mawawala sila sa matrix but they're still an affiliate. Ngayon tayo, na kahit na andito tayo, since we have the dynamic compression ng matrix, pwede tayong malagay doon. And kahit na nauna ka, o may nauna, ang labanan, ito, napaka-importante ito, ang labanan sa Live Good ay kung sino yung nag-take action. Wala sa nauna, una huli. Action takers are being rewarded by Live Good. So kahit na nauna ka, kung hindi mo naman ginawa, it doesn't mean nakikita yung nasa nauna. Kasi nga, hindi tayo yung left, right, hindi din tayo stair step, hindi yung nauna. No? Kundi kung sino yung nagtrabaho. Yan ang kaibahan sa model po natin. It is not about being the first, but it is all about who take action. Kaya nga merong mga bago, mas malaki ang kita kaysa dun sa mga, merong mga bago na mas malaki ang kita kaysa dun sa mga nahuli, right? It is because they took action. So, ganun nyo po sasabihin. It is about, Live Good is not about kung sino yung nauna. It is all about kung sino yung nagtrabaho. Ayun, Coach Janet, mag-add lang din ako. Siguro pwede nilang i-share siguro yung mga coaches natin. Like, sasabihin nila na, yun nga, yung sinasabi ni Coach Janet na naintindihan kita, kasi yan din naman yung thinking ko before. Pero nung nakita ko dito sa company namin, sa Live Good, na may mga huli, pero mas malaki pa yung kinikita nila kesa doon sa nasa taas. Kasi sabi nga ni Coach Janet, sila yung mga nag-take ng action. Kaya sabi ko, hindi pala yon tawag dito, applicable na kung sino yung masipag, siya yung talagang kikita ng mas mabilis. Kumbaga, etong business na to, napaka-fair talaga niya. Yan, pwede mo din i-add dyan na, yan, for example, ito si Coach Harold. Di ba, isad mo sa kanya, alam mo, itong si Coach Harold, ito, nag-enroll siya, may merong nauna sa kanya. Pero alam mo ba, dahil masipag siya, alam mo, mas malaki pa yung resulta niya doon sa taong nag-enroll sa kanya. Di ba? So yan, actually isa lang yun si Coach Harold, marami pa dito. Pero ang maganda dito, kahit nalagpasan niya yung taong nag-enroll sa kanya, yung nag-enroll sa kanya, kumikita pa din siya. Kaya fair siya. Di ba? So, yun siguro pwede kayong mag-send ng mga sample. Yeah, ayan. Patunay Ayan, good example si Coach Rex and Coach James. Yes, di ba? They took action and they took action consistently. So it is about being consistent. It is not about being the first. Yun po yun. Diba? Thank you, Coach Nok. Yan. Thank you. Shout out po sa mga coaches natin nandito. Si Coach Nok, Coach Rowan, Coach Faith, Coach Peter, Coach Rodel. So, sino Coach pa yung Eden. si Coach Joel, Coach Eden, yan. Coach Harold, Coach Myra, ang dami nyo. Coach Jasmine, ako ang ating humahataw na Coach Jasmine Ling. Woo! Si Coach Harold andito, no? Yes po. Kaso Coach, parang meron nata siyang meeting, nag-leave na yata. Okay. Ito ba sa Coach, si Coach Papa Joe, isa sa gold rank natin na leaders under sa aking team. Yan, na silent, na hindi nagpaparamdam yan, pero magugulat ka na lang, ang daming mga pay-ins. Yan, si Coach Papa Joe. Sino pa ba yung hindi namin na-announce? Parang na-announce naman po. So yun, guys, wala na po ba kayong pahabol na tanong kay Coach Janet? Meron daw dito, may nagsabi sa akin na matrix is
Tanungin mo kung anong alam niyang matrix. Kasi maraming matrix noon, may na-encounter. May matrix kasi na yung parang paluwagan system. Yung dito ka, tapos mag-e-exit ka. Baka yun ang, so you clarify kung anong klaseng matrix ang sinasabi niya. Kasi marami yan eh. May 2x3, may 3x3, may 4x4. Tanungin niyo mo, baka yung matrix na nasalihan niya and so tatanong niya, Sir, ano po, what do you know about po yung matrix? Bakit niyo po nasabi na ganyan yung matrix? You clarify. And then, pag na-explain niya, and then explain mo na we have a 2x2. Spots are filled from top to bottom, left to right on a basis. So kung ang nasalihan yung matrix is yung nag-e-exit, talagang ano po yun, kamo? Very ideal talaga is the 2x2 matrix. Yan. Okay? We're good? Okay. Parang wala nang magtatanong, Coach Janet. Okay, so thank you for tonight. Thank you, Coach Nix again, and thank you sa lahat. Yan, and see you next time. See you at the top! Yes, thank you po, Coach Janet. Guys, thank you so much sa time ninyo and see you this coming Thursday. Okay, wag po ninyong kalimutan kasi another learnings na naman po yon. So thank you so much. Salamat po, Coach Janet. To God be the glory, guys. Amen. Thank you po. May picture ba?